Masakit para sa akin na maging habang buhay na kabet at yung inggit na makakita sa social media na yung mga vloggers at artista na kinakasal na. Habang ako hanggang tanong na lang kung mangyayari pa kaya. May ka-live-in ako for almost 4 years. Kasal siya at mayroong 2 anak sa ex-wife niya. While me, he's my first boyfriend since I was 18. At siya rin yung first ko sa lahat. I am 21 at siya naman ay 34. 12 years yung agwat namin. Then this year, magkaka-baby na sana kami. Kaso nakunan ako nitong July 30 lang. And 5 months na yung baby ko nun. Right now, sa tingin ko, meron akong postpartum depression. Hindi ko alam kung bakit parang bumabalik lahat ng nakaraan. O siguro naiinggit lang ako sa mga partners na ilang taon na at ngayon ay kinakasal na. May part sa akin na gusto ko ring maranasang ikasal. At ngayon parang may second thought ako na hindi ko alam kung dapat ko pa bang ituloy yung relasyon namin or hindi na. Gusto ko pang hintayin yung pagbabalik ng anak namin at ayoko namang iwan yung partner ko dahil lang hindi niya ako mapakasalan. Nabukod din sa mahal ko siya, parang wala na akong ibang dahilan para iwan siya kasi kung tutuusin, lahat ng pagmamahal at sakripisyo na ibinigay niya sa akin ay sobra-sobra pa. Pero masakit para sa akin na isipin na maging habang buhay na kabet. At yung inggit na makakita sa social media na yung mga vloggers at artista na kinakasal na. Habang ako hanggang tanong na lang kung mangyayari pa kaya. Parehas na rin namang settle na dahil yung ex-wife na ay may sarili ng pamilya at anak rin. Pero hindi mawawala sa akin yung sana maikasal din ako sa taong mahal ko balang araw. May plano din naman siyang makapag-abroad at makapagpa-annul. Pero hindi ko alam kung dapat ko pa bang hintayin yung araw na yon o tapusin na lang yung relasyon namin habang wala pa kaming anak. Sana mabigyan niyo ako ng real talk advice, Mami Len. Yung literal na magigising ako sa katotohanan. Letter sender, Charissa. Pagtungtong ng 18, tinodo bigay. And then you realize na masakit palang maging kabit habang buhay. Bakit yung mga desisyon mo sa buhay ura-urada walang step by step? Na pag naisipan antimano lilipad. If you really want to marry, hindi pwede yung rason mong naiinggit ka lang. Or gusto mo lang maranasan. Or gusto mo lang ipagpahangang ikay legal, ikay kasal. Hindi ganon. Marry when two of you are ready. Na 100% sure that the feeling is mutual. Na hindi lang gusto mo, dapat gusto nyo. Mabigat yan sa pakiramdam. Yung may hinahanap ka kahit aware ka from the start na mahirap ibigay. Pinasok mo yan alam mo yung sitwasyon. Tapos ngayon demand na demand magtatantrums. Dahilan inaatake ka ng postpartum. Ang tanong mo kung maghihintay ka. Kung tinatrato ka naman ng tama, nasabi mo pa wala kang ibang dahilan para iwan siya. Na lahat ng pagmamahal at sakripisyo ibinigay sa'yo sobra-sobra pa nga. Na ayaw mong iwan kung di ka man pakasalan. O di mag-antay ka, choice mo yan. Pero kung magle-let go ka ng talaga, no what if diretso bitaw. Hindi yung nanamnamin mo pa yung good memories. Na pinapahirapan mo pa yung sarili mo. Kasi if you really want something na alam mong hindi niya kayang ibigay, o di mag-move on ka. Kasi now na na-realize mo na yung worth mo. May you soon meet the reason why God did not allow you to settle. Na kapag nga daw mabigat sa puso, mapangarap man or tao, hindi yan para sa'yo.